Kabanata 1051. Sige. Kitang disipulo ko, nagpa siya si Sebastian matapos itong pag-isipan. Salamat, Master. Pakiutulutan mo akong magbigay ng 3 formal na bow. Si Seven, na labis na nasa sabik, ay nagmadaling yumuko muli. Sapat na ang mga formalidad na ito mula ngayon, sabi ni Sebastian na may inis. Masusunod, Master. Mabilis na tumayo si Seven, ang kanyang mukha ay kumikislap na parang bata. Kapag may ibang tao, huwag mo akong tawaging Master, utos ni Sebastian. Oo. Mabilis na sumagot si Seven, pagkatapos ay nagtanong na may mapagpuring ngiti, Master, hindi ko pa rin alam ang iyong kagalang-galang na pangalan. Ang pangalan ko ay Sebastian Wilder. Kapag may ibang tao, tawagin mo na lang akong Mr. Wilder, sagot ni Sebastian. Sige. Tugon ni Seven na may magalang na pagyuko, pagkatapos ay nag-atubili bago sinabi, Master, mahigit 30 taon na akong naipit sa antas ng isang ika-5 baitang na master sa paggawa ng armas. Pakiusap, Master, maaari mo ba akong gabayan? Mayroon akong ibang mga bagay na dapat asikasuhin ngayon. Sa susunod na lang, sagot ni Sebastian. Naiintindihan ko, Master. Saan ka nakatira? Tanong muli ni Seven. Nasa Berry family ako, sagot ni Sebastian. Aling Berry family? Tanong ni Seven, naguguluhan. Kilala mo ba si Lila Berry, isa sa 4 na magaganda ng Wonderton? Siya ang asawa ko, sagot ni Sebastian. Ah, si MS Berry ang asawa mo. Marahil dapat akong magdala ng mga regalo upang formal na magbigay galang, sabi ni Seven na may mapagpanggap ng ngiti. Hindi na kailangan. Bukod pa rito, tungkol sa pagiging mentor ko huwag ipaalam sa kahit sino, kahit kay Lila. At huwag akong hanapin maliban kung mahalaga. Babala ni Sebastian. Sige, sir, sagot ni Seven. At pumunta ako rito para bumili ng flaming essence. Ayos lang ba? Tanong ni Sebastian. Master, masyado kang formal. Ako ang punong dalubhasa sa sandata at pangalawang pinuno ng Winder Weaponry. Kaunting apoy lang yan. Sa tingin mo ba sisingilan kita? Ipapaabot ko na lang kaagad, sagot ni Seven ng may paggalang. Ang negosyo ay negosyo. Babayaran ko kahit magkano, lalo na't kakailanganin ko ng marami, iginiit ni Sebastian. Talaga, Master, hindi na kailangan. Isipin mo na lang na regalo ko ito bilang paggalang sa ating bagong ugnayan bilang Master at disipulo, sagot ni Seven na may ngiti. Sige, ihanda mo na ito, sabi ni Sebastian habang umaalis sa kwarto. Nang bumalik siya sa lugar ng benta, agad siyang nakita ni Waylon. Sa kabila ng lahat, hindi rin umalis si Delaney. Kaya, nagpakita na rin ang talunan. Akala ko'y umalis ka na. Pang-aasar ni Waylon. Si Sebastian ay may nakakalokong ngiti. Nandito pa rin ako, naghihintay na lumuhad ka at tawagin akong pinakamagaling, kaya bakit ako aalis? Mangarap ka na lang. Sinabi na sa'yo ni Mr. Lovell na umalis ka na. Ang naliligaw dito ay ikaw. Mas mabuting bumalik ka roon at magdiborsyo kay Lila agad dahil mamaya, magiging akin siya. Sabi ni Waylon, ang mukha niya ay puno ng malaswang pananabik. At sino nga ba ang balak mong gawing iyo ngayong gabi? Isang galit na tinig ang narinig habang nagmamadaling lumapit si Seven na may madilim na ekspresyon. Mabilis na yumuko si Waylon. Mr. Lovell, masaya akong makita ka. Ang asawa niya ang tinutukoy ko. Alam mo ang pastahan, at ngayon na nanalo na ako, plano kong dalhin siya pabalik mamayang gabi. Ang kaisipang iyon ay tila lalo pang nagpasaya kay Waylon, at ang kanyang mukha ay talagang puno ng kasiyahan. Kabanata 1052. Lapastangan. Sinampal ni Seven si Waylon sa mukha ng malakas, na nagpagulong kay Waylon sa kanyang pwesto. Halos nahulog siya sa gulo ng pagkalito. Si Delaney at ang attendant ay parehong nakatitig sa gulat, hindi maintindihan kung bakit biglang nagalit si Seven. Waylon ay sumisigaw kay Sebastian, nakanganga ang mga ngipin habang sumisigaw, dahil sa'yo ito, walang kang kwentang peste ka. Siguradong ginalit mo si Mr. Lovell, at ngayon ako ang pinaparausan niya. Hindi kita mapapatawad. Tama na.
May isa pang sampal ng itinaas ni Seven ang kanyang kamay at muling sinampal si Waylon sa mukha. Sa pagkakataong ito, sobrang hirap nito kaya't siya'y nahilo. Ang kanyang paningin ay nalulunod sa mga bituin, at nakuha pa ni Seven na matanggal ang isang ngipin. Si Waylon ay galit na galit, pero hindi siya naglakas loob na magalit kay Seven. Tinanong niya ng may awa habang hinahawakan ang kanyang pisngi, Mr. Lovell, bakit mo ako sinaktan ulit? Ano bang nagawa ko? Si Delaney at ang attendant ay nanood, pareho silang nagtataka. Binastos mo si Ms. Berry. Sa tingin mo ba hindi tama na saktan kita? Matigas na tanong ni Seven. Pinabayaan na niya ito noon, pero ngayon na si Lila na ang asawa ng kanyang mentor, ibang usapan na ito. Ang katotohanan na ang tanga na si Waylon ay maisip pang gawing kanyang kabit siya ay talagang kabaliwan. At saka, lalapas-tanganan pa si Sebastian. Wala nang ibang gusto si Seven kundi supukan siya ng walang malay. Kilala mo. Kilala mo si Lila si Ms. Berry. Tanong ni Waylon, na tila naguguluhan na. Sumagot si Seven ng malamig, binabalaan kita. Kung maisip mo man lang na istorbohin si Ms. Berry ulit, ako ang makakaharap mo. Hindi ko gagawin. Sinasabi ko, hindi ko gagawin, mabilis na nangako si Waylon, na pakiramdam ay labis na inapi. Paano niya malalaman na konektado sina Lila at Seven? Kung alam lang niya, hindi niya sana nagawa, kahit 1,000,000 taon. At ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi nag-react si Seven nang banggitin niya ito dati. Samantala, hindi mapigilan ni Sebastian ang pagtawa sa nakitang malungkot na ekspresyon ni Waylon. Anong pinagtatawanan mo? Wala kang kwenta. Nang makita ni Waylon na ngumisi si Sebastian, agad siyang nagalit sa kahihiyan. Tama na. Sigaw ni Seven, muling nag-alab ang galit, at sinampal siya muli. Ang matalim na sampal ay umabot sa tainga. Muling umiikot si Waylon sa kanyang pwesto, at nabulabog siya ng matagal bago siya nakabawi. Mr. Lovell, bakit mo ako sinaktan ulit? Tanong niya, halos umiiyak. Lubos siyang nalito sa kanyang kapalaran. Talagang naglakas loob kang bastyusan ang mga tao ko. Kay Mr. Wilder. Gusto mo bang sampilan kita hanggang mawalan ka ng buhay? Sigaw ni Seven. Ha? Labis na naguluhan si Waylon. Mr. Lovell, tiyak na nagkakamali ka. Bakit mo siya tinatawag na Mr. Wilder? Siya ay. Bago pa siya makapagsalita, isang malakas na sampal ang tumama sa kanya, tinanggal ang isa pang ngipin at pinalaki ang kanyang mukha ng labis na hindi na siya makilala. Ngayon ay para na siyang pinalo, namamagang caricature. Napakasama nito na kahit ang mga magulang niya ay maaaring hindi siya makilala. Si Seven, na ngayon ay galit na galit at nakatingin ng masama, ay sinabi, ito na ang huli mong babala. Kung maglakas loob ka pang magpakita ng kawalang galang kay Ginoong Wilder kahit isang beses pa, bubugbugin ko ang iyong bibig. Hindi ko gagawin. Sinasalita ko, hindi ko gagawin, mabilis na nangako si Waylon, pero sa loob, lumalaki ang kanyang galit kay Sebastian. Nakapaniwala siya na tiyak na nagsalita ng masama si Sebastian tungkol sa kanya sa likod ng kanyang likod, kaya't walang tigil na tinarget siya ni Seven. Umalis ka na dito. Ang sigaw ni Seven ay nagdulot ng panginginig kay Waylon. Tumakas siya, halos gumagapang na parang tinalo ng aso. Hanggang dyan ka na lang. Biglang tawag ni Sebastian, kahit na walang senyales si Waylon na humihinto. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mr. Wilder na tumigil ka? Muling sigaw ni Seven. Agad siyang nagalit nang iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan si Waylon mula sa 15 talampakan ang layo at hilahin siya pabalik. Ang pagpapakita ng kasanayan ay kahit na pinahanga si Sebastian sa kanyang kalooban. Pagkatapos, may isa pang malakas na tunog. Kabanata 1053. Bumagsak si Waylon ng malakas sa lupa, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Mr. Lovell, sinabi mo sa akin na lumayas ako. Sinusunod ko ang mga utos mo. Bakit mo ako ginaganyan? Ano bang nagawa ko para magalit ka sa akin? Halos umiyak si Waylon sa labis na pagkalumbay. Sinabi kong umalis ka, oo, pero sinabi ni Mr. Wilder na huminto ka. Bingi ka ba? Sigaw ni Seven ng galit. Sa wakas ay nagsimula ng maunawaan ni Waylon.
Lahat ng ito ay dahil kay Sebastian, at siya ay labis na naguguluhan dito. Tumingin si Sebastian kay Waylon at sinabi, naalala mo ba ang pastahan natin? Talo ka. Sebastian, huwag kang masyadong magmalaki. Hindi ko ito malilimutan. Maghintay ka lang. Galit na sigaw ni Waylon. Tama na ang Saturday. Ayon sa ating kasunduan, kailangan mong lumuhad at tawagin akong pinakamagaling ng 3 beses, sabi ni Sebastian habang nakangiti. Sa mga pangarap mo. Anong problema? Balak mo bang umatras? Tanong ni Sebastian na may mapang asar na tono. Umaatras na ako. Anong gagawin mo? Pang-asar ni Waylon. Bago makasagot si Sebastian, nagbigay si Seven ng matinding sampal. Sa pagkakataong ito, si Waylon ay nakahandusay sa sahig, nahihirapang bumangon. Habang pinapanood ang kalagayang kaawa-awa ni Waylon, nagbigay si Sebastian ng bahagyang thumbs up kay Seven. Ang kanyang bagong disipulo ay may temperamento, pero nagustuhan niya ito. Nang makita ang pag-aproba ni Sebastian, mukhang labis na natuwa si Seven. Tumingin siya ng malamig kay Waylon at sinabi, pareho naming nasaksihan ni Prinsesa Delaney ang pastahan na ito. Binabalak mo bang umatras, kunwari wala kami dito? Nang mapagtonto niyang hindi siya makakatakas dito, nag-atubiling lumuhad si Waylon sa harap ni Sebastian. Si Sebastian Wilder ang pinakamagaling, bulong niya, halos hindi marinig. Mas malakas. Hindi kita marinig, sabi ni Sebastian habang nagpapanggap na nililinas ang kanyang tainga. Si Sebastian Wilder ang pinakamagaling. Si Sebastian Wilder ang pinakamagaling. Sigaw ni Waylon ng 2 beses habang nagngangali tumakbo siya palayo ng hindi lumilingon. Ang araw na ito ay isang malaking kapalpakan siya ay sinampal ng maraming beses at pinilit na lumuhad kay Sebastian habang tinatawag siyang pinakamagaling. Ito ay isang kahihiyan na hindi niya kailanman malilimutan. Sebastian, hayop ka. Pababayarin kita ng 10 beses para sa kahihiyang ito. Sigaw ni Waylon sa galit matapos lumabas ng Winder Weaponry. Sa itaas na palapag ng Winder Weaponry, ibinigay ng isang attendant ang isang storage space ring kay Seven. Mr. Lovell, nandito ang lahat ng flaming essence mula sa Winder Weaponry. Pagkatanggap ng singsing, mabilis itong ibinigay ni Seven kay Sebastian na may ngiting puno ng saya. Mr. Wilder, tingnan mo kung sapat na ang halagang ito. Kung hindi, mag-iisip ako ng paraan para makakuha pa ng higit. Si Delaney at ang attendant ay nagulat. Ito ba talaga ang karaniwang marangal na Seven? Pinaabot pa niya si Sebastian ng may paggalang at formalidad, at ang kanyang ekspresyon ay tila nagtatangkang mapasaya siya. Kinuha ni Sebastian ang singsing at sinilip ito, at natagpuan ang higit sa 100 pirasong kasing laki ng hinlalaki na naglalaman ng nagliliyab na asensya. Ang flaming essence ay karaniwang ginagamit lamang sa paggawa ng mga espiritual na artifact, kung saan isang piraso ay karaniwang sapat para sa isang item. Ang makita ang mahigit 100 piraso ay lampas sa inaasahan ni Sebastian. Ilang spiritual stones? Tanong ni Sebastian. Mabilis na sumagot si Seven, Mr. Wilder, ito ang regalo ko sa'yo. Pakiusap, tanggapin mo na lang ito. Si Delaney at ang attendant ay walang masabi. Ang flaming essence ay isang napakabihirang material, bawat piraso ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4,000 spiritual stones. Sa higit sa 100 piraso sa singsing, ang halaga ay madaling mahigit sa 500,000 spiritual stones. Para kay Seven na ibigay ito ng libre ay isang bagay na walang sino man ang maniniwala kung hindi nila ito nakita ng personal. Dahil iginiit ni Seven na hindi tumanggap ng bayad, hindi na nag-argumento pa si Sebastian at umalis na. Mag-iingat ka, Mr. Wilder. Magalang na kumaway si Seven habang pinapanood siyang umalis. Mr. Lovell, sino ba talaga siya? Hindi napigilan ni Delaney na itanong. Ang kanyang kuryosidad ay umaapaw. Kabanata 1054. Bilang tugon sa tanong ni Delaney, biglang napagtanto ni Seven na hindi siya nag-iisa at agad na ibinalik ang kanyang karaniwang dignidad. Inutusan niya ang attendant na umalis, pagkatapos ay humarap kay Delaney at sinabi, Prinsesa Delaney, hindi ko maibigay ang maraming impormasyon tungkol kay Mr. Wilder, pero baka gusto mong makilala siya ng mabuti. Maganda ka. Baka magustuhan ka niya. Mr. Lovell, ano ang ibig mong sabihin?
Mayroon ba siyang kakaibang background o ano? Tanong ni Delaney habang tumitindi ang kanyang pagkamausisa. Ngumiti si Seven at sinabi, hindi ako ganap na sigurado ang kanyang pinagmulan, pero maaasahan mo, si Mr. Wilder ay hindi isang karaniwang tao. Kung makakabuo ka ng koneksyon sa kanya, magiging napakaliwanag ng hinaharap para sa'yo. Gusto mo bang subukan kung mapalapit sa kanya? Medyo nakakatawa para kay Delaney. Bilang isang prinsesa at ang pinakapinahahalagahan sa apat na magaganda ng Wonderton, sanay na siya na mga lalaki ang nanliligaw sa kanya, hindi siya ang nanliligaw. Alam ang kanyang pagmamataas, nagpatuloy si Seven ng Tame Time, Prinsesa Delaney, nagbibigay lang ako ng payo dahil kaibigan ako ng iyong ama. Alam kong napakahusay mo, ngunit ang kahusayan ni Mr. Wilder ay higit pa sa inaasahan mo. Sa buong kaharian ng Windwalker, wala nang katulad niya. Si Delaney ay mukhang nagulat, nahihirapang maniwala. Bilang isang taong mayabang, labis na pinromote ni Seven ang isang tao. Maaaring tagapagmana ba ang taong ito ng isang makapangyarihang pamilya? O marahil isang namumukod tangi mula sa banal na lupa? Mr. Lovell, sabihin mo sakin, sino ba talaga siya? Tanong ni Delaney, habang lalong tumitindi ang kanyang kuryosidad. Si Seven ay mukhang nahihirapan. Prinsesa Delaney, talagang hindi ko masabi. Basta magtiwala ka sa akin. Hindi kita ililigaw. Sa kasamaang palad, may asawa na siya, kaya maaaring limitado ang iyong mga pagkakataon, pero magiging napakaswerte mo kung sakali. Hindi mapigilan ni Seven ang mamangha dahil alam na alam niya kung gaano kapahanga-hanga si Sebastian. Ang lalaki ay isang 40-year weapon-making master at isang pinnacle demigod, bago pa man siya mag-40 taong gulang. Ito na lang ang hinihintay na pagkakataon bago siya pumasok sa hanay ng mga lesser deity masters. At nang dumating ang araw na iyon, mataas ang posibilidad na makamit ni Sebastian ang master ng paggawa ng armas sa ikalimang antas. Ang maabot ang antas ng isang master sa paggawa ng armas na panglimang antas ay ang pinakamataas na karangalan sa mundong ito, isang iginagalang kahit saan, kahit sa mga imperyo at banal na lupa. Bagaman hindi na nagbigay ng karagdagang impormasyon si Seven, naintindihan ni Delaney ang kanyang katahimikan at nakaramdam ng pagkadismaya. Pagkatapos, may pumasok na ideya sa isip niya, at mabilis siyang nagmadaling lumabas. Mr. Wilder, pakiusap, sandali lang. Hindi naman lumayo si Sebastian, kaya mabilis siyang nahabol. Tumigil siya at humarap, nagulat nang makita siya. Prinsesa Delaney, may maitutulong ba ako sa'yo? Ang nagniningning ng ngiti ni Delaney ay parang pamumulaklak ng libu-libong bulaklak, kaakit-akit sa kanyang kagandahan. Si Sebastian ay pansamantalang nahulog sa pagkakaakit. Napansin ni Delaney ang kanyang reaksyon, na lihim na natuwa. Mr. Wilder, hindi ko natatandaan na nakita dati, at wala namang kilalang pamilyang Wilder sa Wonderton. Siguro galing ka sa ibang bayan, tama ba? Tumanggaw si Sebastian. Tama ka. Dumating ako sa Wonderton kamakailan lang. At saan ka galing? Tanong ulit ni Delaney. Sa Skyd, sagot niya. Sa Skyd. Nagulat si Delaney. Ang Skyd ay kilala sa mga mabagsik at tuyong lupain nito. Matagal ka na bang nasa Skyd? Patuloy na tanong ni Delaney. Hindi naman. Hindi ako nagtagal doon. Ang bayan ko ay nasa malayong lugar, paliwanag ni Sebastian. Nang marinig ito, lumaki ang mga pagdududa ni Delaney, na nagpapatunay sa kanyang hinala na siya ay mula sa isang makapangyarihang pamilya o sacred ground. Hindi pa banggitin, malamang mataas ang kanyang katayuan, batay sa kung gaano siya nirespeto ni Seven. Prinsesa Delaney, kung wala nang iba, aalis na ako. Palam, sabi ni Sebastian habang humaharap na umalis. Bagaman kahanga-hanga si Delaney, wala siyang naramdamang partikular na interes. Habang pinapanood niyang umalis siya, tahimik na nagalit si Delaney habang tinatapakan ang kanyang paa. Sanay na siya sa mga lalaking palaging nakapaligid sa kanya, nagnanais na makasama siya sa bawat sandali. Pero umalis si Sebastian nang walang pag-aalinlangan. Maari bang wala talagang kahit kaunting alindog ang kanyang kagandahan para sa kanya? Mga kawal. Sigaw niya. Kabanata 1055. Sumigaw si Delaney sa hangin, at agad na lumabas ang dalawang gwardya na nakasuot ng gintong baluti mula sa isang kalapit na sulok.
Greetings, Prinsesa Delaney, sabi nila. Sundan niyo ang lalaking iyon ng tahimik. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, utos ni Delaney. Masusunod, kamahalan, tugon ng dalawang gwardya, patungo sa direksyong pinuntahan ni Sebastian. Sa unahan, mabilis na napansin ni Sebastian na may sumusunod sa kanya, pero hindi niya ito pinansin. Naglakad siya ng may kumpiyansa papasok sa isang guild ng mga mangangalakal at bumili ng malaking dami ng mga supply, gumastos ng higit sa 200,000 espiritual na bato. Pagkatapos, bumalik siya sa Berry Manor. Saan ka ba nanggaling? Wala kang kwenta. Sigaw ni Fiona nang makita siya. Naglakad-lakad lang ako. Bakit? May problema ka ba doon? Tanong ni Sebastian, halatang inis na sa kanya. Fiona ay nagmaktol. Ikaw walang kwentang tanga, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na hindi sinusuportahan ng pamilya Berry ang mga tamad. Hindi ko gagastusin kahit isa sa mga espiritual na bato ng pamilya mo, at hindi ko kakainin kahit isang kagat ng pagkain mo. Sumanghap si Sebastian at humarap pabalik sa kanyang kwarto. Hanggang dyan ka lang. Hinaranggan ni Fiona ang kanyang daan, galit na galit. Kahit hindi ka kumakain o umiinom, nakatira ka pa rin sa ilalim ng aming bubong. Bukod dito, bilang bahagi ng pamilyang ito, kinakailangan mong mag-ambag. Naramdaman ni Sebastian ang pagnanais na supukan siya, pero pinigilan niya ang sarili, umaasang baka balang araw ay tanggapin siya ni Lila. Sinisikap niyang pigilan ang sarili, tinanong niya, sige, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ko ba nasabi ng malinaw? Kailangan mong tumulong. Dahil wala kang silbi at wala kang pera, ikaw na ang bahala sa lahat ng gawaing bahay mula ngayon. Kabilang dito ang paglalaba, pagluluto, pagdidilig ng mga halaman, pagwawalis ng sahig, at lahat ng iba pa. Nagsalita si Fiona sa tono na walang puwang para sa pagtatalo. Wala bang mga tagapag-alaga sa bahay? Hindi ba trabaho nila ito? Tanong ni Sebastian. Alam mo nang mabuti ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Berry, malamig na sagot ni Fiona. Wala tayong ekstrang pera. Tinanggal ko na ang lahat ng hindi kinakailangang tauhan. Mula ngayon, sa iyo na ang mga gawain na ito. At kung tumanggi ako, sagot ni Sebastian. Subukan mo lang. Sabi ni Fiona na nakapatong ang mga kamay sa kanyang balakang, na galit pa rin. Sa kanyang mga mata, si Sebastian ay walang iba kundi isang pulube at walang kwentang hanggal. Si Sebastian ay nagkaiim ng kanyang mga kamao sa narinig na ito. Nakita ito, si Fiona ay ngumisi ng may paghamak. Ano? Iniisip mo bang saktan ako? Sige, kung kaya mo. Bago pa makumplito ni Fiona ang kanyang pangungusap, sinampal siya ni Sebastian sa mukha. Sa isang malakas na sampal, umiikot si Fiona ng ilang talampakan pabalik at bumagsak ng malakas sa lupa. Si Trevor ay nasa labas para sa negosyo, at si Lila ay dinala si Queen. May isang ang attendant si Fiona, pero namimili siya, kaya silang dalawa lang ang nasa bahay. Gayunpaman, hindi kailanman inaasahan ni Fiona na magkakaroon ng lakas ng loob si Sebastian na saktan siya. Si Fiona ay isa ring bihasang 7 bituing demigod. Mabilis siyang bumangon mula sa lupa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang tinatanaw si Sebastian. Wala kang kwenta. Paano mo ako nagawang saktan? Papatayin kita. Sa isang galit na sigaw, sumugod si Fiona kay Sebastian habang naglalabas ng matinding pagnanais na pumatay. Pinagmasdan ni Sebastian ito ng masama. May malamig na kislap na kumikislap sa mga ito. Kabanata 1056. Naiintindihan ni Sebastian ang kahalagahan ng paggalang sa mga nakatatanda, ngunit tanging kapag sila ay kumikilos na parang tao. Bagaman si Fiona ay teknikal na kanyang biyenan, malinaw na hindi siya tinatrato nito bilang tao. Ang patuloy na pagtitiis ay magpapalakas lamang sa kanya, at kapag umabot na sa hangganan ang pasensya, wala nang dahilan para magtiis pa. Sa kabila ng malaking lakas ni Fiona, para siyang bata sa kindergarten kumpara kay Sebastian. Paglapit ni Fiona, sinampal siya ni Sebastian ng malakas sa mukha. Sa isang matalim, umuugong na sampal, muling umiikot si Fiona, bumagsak ng malakas sa lupa. Ikaw, maliit na salot, papatayin kita. Sigaw ni Fiona habang umaakyat muli, sumugod kay Sebastian na may galit sa kanyang mga mata.
Inunat ni Sebastian ang kanyang kanang kamay. May malamig na kislap na kumikislap habang lumitaw ang isang mahabang espada sa kanyang kamay, at ang kanyang mga labi ay yumuko sa isang mapanlit na ngiti. Si Fiona ay naging isang galit na tigre ilang sandali lamang ang nakalipas, ngunit nang makita niyang bunutin ni Sebastian ang espada, siya ay biglang pinagpawisan ng malamig at agad na natigilan. Ano ang balak mong gawin? Ang mukha ni Fiona ay puno ng takot. Sebastian ay ngumisi ng may pang-asar. Mainitan ang ulo ko. Dahil patuloy mo akong inaaway, baka mapatay pa kita. Hindi mo gagawin yan. Nanginginig ang boses ni Fiona sa halo ng galit at takot. Oh, sinusubukan mo pa ring takutin ako. Lalong lumalim ang ngiti ni Sebastian habang bigla siyang sumulpot na parang multo, lumitaw ng direkta sa harap niya at itinaas ang kanyang espada upang sumugod. Huwag mo akong patayin. Naging mapatla ang mukha ni Fiona. Nagsalampak siya sa kanyang mga tuhod na may malakas na tunog, nanginginig ng walang kontrol. Hindi mo ba sinasabi na hindi ko magagawa? Bakit ka nakaluhod? Tanong ni Sebastian na may mapanoksong ngiti. Pamilya tayo. Ako ang iyong biyenan. Paano mo naman ako mapapatay? Pilit na ngumiti si Fiona. Mabilis na hinawakan ni Sebastian siya sa leeg. Ang boses niya ay madilim at nakakatakot nang sinabi niya, ito ang aking unang at huling babala. Kung muling iinisin mo ako, papatayin kita. Naiintindihan? Oo, naiintindihan ko. Hindi ko na uulitin. Nanginginig sa takot ang boses ni Fiona habang lumalaki ang kanyang mga mata sa takot. At huwag mong sasabihin to sa kahit sino. Ang pagsira sa pamilyang to ay wala ni Katie Ting na benepisyo para sa'yo, babala ni Sebastian. Hindi ko gagawin yun. Talagang hindi ko sasabihin kan-inuman, mabilis na ipinangako ni Fiona. Sobrang natatakot siya. Sa kanyang mga mata, si Sebastian ay isang baliw, isang nakakatakot na makapangyarihang baliw. Sa kabila ng pagiging isang 7-star demigod na hindi karaniwang natatakot kahit sa isang pinnacle demigod, may kapangyarihan si Sebastian na patayin siya sa isang iglap. Malaki ang posibilidad na siya ay isang lesser deity master. Sa Wonderton, maraming mga lesser deity masters, ngunit ang isang kasing bata ni Sebastian ay napakabihira. Hindi ito karaniwang tao, at tiyak na hindi siya walang kwentang hanggal. Sa katunayan, siya ay malinaw na isang nakatagong henyo. Sebastian ay naghagis ng isang tableta kay Fiona. Tandaan mo. Huwag mong sabihin sa kahit sino. Sa mga salitang iyon, humarap si Sebastian at bumalik sa kanyang silid. Isang 8 stripes cultivation boost pill. Nagulat si Fiona habang nakatitig sa Pildores sa kanyang kamay. Di nagtagal, ang kanyang gulat ay naging kasiyahan. Nawala ang sakit mula sa kanyang mga sugat nang magmadali siyang bumalik sa kanyang kwarto upang inumin ang tableta at simulan ang kanyang pagsasanay. Ang mga epekto ng pill ay mas malakas pa kaysa sa kanyang inaasahan. Matapos itong pinuhin, matagumpay siyang nakalusot sa antas ng isang 8-star demigod. Samantala, bumalik si Sebastian sa kanyang kwarto at nagsimula ng isa pang round ng pagpapalakas ng katawan. Ang Law of Force ay isang proseso ng patuloy na pagpapalakas ng katawan, binabago ang kanyang katawan upang makamit ang isang muling pagsilang na estado. Ang batas ng lakas ay may 6 na estado, na kung saan ay Steel Body, Bronze Body, Silver Body, Gold Body, Emerald Body, at Boneless. Ang tinatawag na Steel Body Stage ay nangangahulugang magiging kulay abo ang kanyang mga buto, isang senyales na ang kanyang katawan ay umabot na sa isang tiyak na antas ng lakas. Hindi lang ang kanyang mga buto ang lumakas, kundi pati na rin ang buong katawan niya. Ang pag-abot sa Steel Body Stage ay nagmarka ng simula. Ang kanyang lakas ay lalampas na sa 10,000 pounds, at ang kanyang purong pisikal na kapangyarihan ay kayang makipagsabayan sa isang demigod. Matapos makumplito ang kanyang pangalawang body tempering, ang mga buto ni Sebastian, gaya ng inaasahan, ay naging kulay abo. Sa wakas ay naabot ko na ang Steel Body Stage, bulong niya habang nakapulupot ang kanyang kamao at nararamdaman ang sumasabog na lakas na dumadaloy sa kanya. May bahid ng pananabik sa kanyang mga mata. Kabanata 1057. Bagaman hindi naman gaanong lumaki ang kanyang pisikal na lakas kumpara sa dati, opisyal nang nagsimula si Sebastian sa kanyang pag-aaral ng Law of Force. Mula sa puntong ito,
Magdadala ng kapansin-pansing mga pagpapabuti ang kanyang pagsasanay. Ang steel body state ay hindi lamang nagpalakas ng kanyang lakas. Ang kanyang depensa at bilis ay nakakita rin ng malaking pag-unlad. Kahit na isang suprimong artepakto ay mahihirapan na makalusot sa kanyang mga depensa. Hindi pa banggitin, ito ay steel body state lamang. Ang pag-abot sa bronze body state ay gagawing kasing tibay ng kanyang katawan ang isang espiritual na artifact. Pagkatapos makapasok sa demigod realm, hindi na kailangan ng mga cultivator ang pagkain para sa kanilang sustansya. Mas pinili nilang umasa sa mga gamot. Gayunpaman, namimiss nila ang kasiyahan ng pagkain, kaya karamihan pa rin ay nag-enjoy sa isang pagkain bawat araw. Noong hapon na iyon, gumawa si Fiona ng isang bagay na hindi pa nagagawa, nagluto siya ng masarap na pagkain ng siya mismo. Mom, ano ang nagudyok sa'yo na magluto ngayon? Tanong ni Lila na may gulat. Ang huling nilutuan ni Fiona ay 3 taon na ang nakalipas. Si Trevor ay mukhang kasing usyoso. Tumawa si Fiona. Hindi ko alam. Masaya lang ako. Lila, tawagin mo na ang asawa mo para sa tanghalian. Bagaman sinampal siya ni Sebastian ng 2 beses, wala siyang galit sa kanya. Sa halip, naramdaman niyang maswerte siya na magkaroon ng ganitong makapangyarihang manugang. Pagkatapos ng lahat, isang tablet mula sa kanya ang nagtaas sa kanya sa isang bagong antas. Mom, ayos ka lang ba? Akala ko ba galit ka sa walang kwentang lalaking iyon? Bakit mo siya inimbitahan na kumain? Tanong ni Lila, na naguguluhan. Medyo nagalit si Fiona. Lila, kailangan kitang ituwid. Si Sebastian ay isang mabuting tao, at siya ang iyong asawa. Dapat mo siyang tretuhin ng mabuti. Bukod pa rito, napansin ko na kayong dalawa ay natutulog sa magkahiwalay na mga kwarto. Patagilid mo siya sa kwarto mo ngayong gabi, inaasahan kong magkakaroon ako ng apo. Nagpalitan ng nagulat na sulyap sina Lila at Trevor, parehong nagulat sa biglaang pagbabago ni Fiona. Hindi makatanggi sa pagpupumilit ng kanyang ina, nag-atubiling pumunta si Lila upang imbitahan si Sebastian para sa tanghalian. Nang makaramdam ng kasiyahan matapos maabot ang steel body state, pumayag si Sebastian na sumali. Sa panahon ng pagkain, patuloy na naglagay si Fiona ng pagkain sa plato ni Sebastian. Para sa isang estranghero, tila anak niya si Sebastian. Ang mga labi ni Sebastian ay bahagyang ngumiti. Mukhang talagang epektibo ang kanyang stick and carrot na taktika. Sa mga susunod na araw, ipinagpatuloy ni Sebastian ang kanyang body tempering, gumagastos ng mga spiritual stones na parang tubig. Gumastos siya ng mahigit 1 milyon sa loob lamang ng ilang araw. Gayunpaman, kitang-kita ang mga resulta, na lumalakas ang kanyang pisikal na lakas pagkatapos ng bawat sesyon. Ngunit, hindi pa rin pumayag si Lila na patagilid siya sa kanyang kwarto. Sa isang kisap mata, dumating na ang araw ng taunang pag-enroll sa Royal Academy. Itinatag ang Royal Academy ng Kaharian ng Windwalker. Sino mang nakapasok at nakapagtapos sa akademya ay magiging labis na pinahahalagahan ng pamilyang Maharlika, na may halos garantisadong magandang hinaharap. Gayunpaman, hindi madali ang makapasok sa Royal Academy. Kailangang pumasa ng mga kandidato sa isang serye ng mahigpit na pagsusulit. Sa libu-libong nagnanais na makakuha ng pwesto, higit sa 6,000 na kalahok at ang akademya na tumatanggap ng hindi hihigit sa 300 estudyante bawat taon, napakatindi ng kompetisyon. Ang unang pagsubok ay isang eliminasyon na isinagawa sa isang gubat sa labas ng lungsod. 7 estudyante mula sa Skyla Academy ang lalahok. Sila ay sina Sebastian, kasama sina Ramiro, Vincenzo, Shannon, Quentin, Lucia Newell, at Kian Dabs. Nasa demigod realm silang lahat. Siyempre, ito ang pinakamababang kinakailangan upang makilahok sa mga pagsusulit. Si Ramiro ay puno ng kumpiyansa. Naabot na niya ang antas ng isang 4-star demigod. Maliban kay Sebastian na henyo, siya ang pinakamalakas sa Skyla Academy. Kaya't halos sigurado na siyang papasa siya sa mga pagsusulit. Ramiro ay nag-e-enjoy sa kanyang tagumpay, ngunit nawala ang kanyang ngiti nang makita niyang papalapit si Sebastian. Isang mapait, mapaghiganting ekspresyon ang sumakop sa kanyang mukha. Noong una, siya ang paboritong estudyante ng akademya. Ngunit ngayon, kahit na si Dekano Enrique, ang pangalawang Dekano Roman,
o ang iba pang mga estudyante, tila lahat ay tungkol lamang kay Sebastian ang pinag-uusapan. Mr. Styles. Mr. Santiago. Bati ni Sebastian habang papalapit siya. Sebastian, sa wakas dumating ka na. Kanina pa kami naghihintay sa'yo, sagot ni Enrique habang nakangiti. Kasama si Sebastian, ang bituin ng akademya, tiyak na makikilala siya ng royal family. Naisip niya marahil ay makakakuha pa siya ng direktang appointment sa isang posisyon sa loob ng Royal Academy. Sebastian Wilder. Sa sandaling iyon, isang malamig na intensyon ng pagpatay ang pumuno sa hangin. Lahat ay lumingon upang makita ang isang grupo ng mahigit sa 12 tao na mabilis na naglalakad patungo sa kanila, bawat isa ay may nakakatakot na presensya na nagbabala na hindi sila dapat paglaruan. Ang namuno sa kanila ay si Waylon. Sa sandaling nakita niya si Sebastian, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at binitiwan ang salitang, "Wala kang kwentang hanggal ka, hintayin mo lang. Sisiguraduhin kong papatayin kita sa mga pagsusulit." Kabanata 1058. Sino kayo? Lumapit si Roman. Nakakunot ng maigi ang kanyang noo habang nagtatanong siya. Sino ka para tanungin ako, hampas lupa? Sagot ni Waylon ng may kay-abangan, ang mukha niya'y puno ng paghamak. Ang lakas ng loob mo. Bilang deputy dean ng Skyla Academy at isang kilalang tao sa Skyd, hindi pa siya kailanman nakarinig ng ganitong pagsasalita. Hinampis niya ang kanyang kamao ng galit at handang turuan si Waylon ng leksyon. Huwag kang magpadalos-dalos, Mr. Santiago. Mabilis na pumagitna si Enrique, saka tumingin kay Waylon na may bahid ng paggalang sa kanyang mga mata. Mr. Karcher, pwede ko bang malaman kung paano ka na-offend ni Sebastian? Hindi nakilala ni Roman si Waylon, pero nakilala siya ni Enrique, dahil siya mismo ay mula sa Wonderton. Siya ay ipinadala sa Skyd bilang parusa para sa ilang maliliit na pagkakamali. Naalala ko na. Galing ka sa pamilya ng Styles sa Southern District, sabi ni Waylon habang bahagyang itinaas ang kanyang baba. Mananatiling malamig ang kanyang tono. Oo, sagot ni Enrique habang nakayuko. At ano ang relasyon mo kay Sebastian? Mariing tanong ni Waylon. Ang kanyang titig ay nakabibingi. Mabilis na sumagot si Enrique, sa kasalukuyan, ako ang dekano ng Skyla Academy, at si Sebastian ay isa sa aming mga estudyante. Maaari ko bang malaman kung paano siya nakasakit sa iyo? Marami na siyang ginawa laban sa akin na hindi mo kayang isipin, kaya huwag ka nang makialam dito. Sigaw ni Waylon habang ang mukha niya ay puno ng galit. Mabilis na pinilit ni Enrique na ngumiti. Mr. Karcher, maaari ko bang hilingin sa iyo ang isang maliit na pabor? Papatagilid ko siya sa iyo. Makakapagpasaya ba iyon sa iyo? Ang mga labi ni Waylon ay yumarko sa isang mapaghinalang ngiti. Isa ka lang mababang ranggong miyembro ng pamilya Styles. Bakit ko ibibigay sa iyo ang ganitong karangalan? Umalis ka na, o aayusin din kita. Si Roman at ang iba pang mga estudyante ay nagulat. Si Enrique ay isang mataas na tao para sa kanila. Ngunit narito siya, nagpapakumbaba sa harap ng mayabang na maharlika, tinitiis ang mga hayagang insulto nang walang kahit kaunting protesta. Ilingon ni Waylon ang kanyang tingin pabalik kay Sebastian. Walang kwentang hanggal, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung magluhod ka at humingi ng awa ngayon, baka payagan kita ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, sisiguraduhin kong magdaranas ka ng kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Kinuskos ni Sebastian ang kanyang mga mata, nagkunwari ng gulat habang sinabi, "Oh, ikaw pala. Natatandaan mo ako, yung tao na tinawag mong pinakamagaling." Lahat ng nasa paligid nila ay nagulat sa kanyang mga salita. Nagtakbuhan ng malamig na pawis, mabilis na humarap si Enrique kay Sebastian, sinermonan, "Sebastian, anong kalokohan ang sinasabi mo? Humingi ka agad ng tawad kay Mr. Karcher." Habang ang iba ay maaaring hindi mapansin ang impluwensya ni Waylon, tiyak na napansin ito ni Enrique. Ang pamilya Karcher ay isang kilalang pamilya sa Wonderton, na may ilang mga lesser deity master. Kahit gaano pa kalakas si Sebastian, ang paggalit kay Waylon ay parang paglalapit sa kamatayan. Ang mukha ni Waylon ay nagalit. Putang ina, nagmamakaawa ka bang mamatay? Ang babae sa tabi niya,
Si Ula Carol, ay humakbang pasulong na may matinding ekspresyon habang idinagdag niya, paano mo nagawang insultuhan si Mr. Karcher? Talagang matapang ka. Magmakaawa ka at humingi ng tawad kay Mr. Karcher. Sigaw ng iba sa likod ni Wayland. Nakatitig ang kanilang mga mata kay Sebastian na parang tinitingnan nila ang isang patay na tao. Pero hindi kumurap si Sebastian. Sa halip, siya ay may malawak na ngiti. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ilang araw lang ang nakalipas sa Winder Weaponry, lumuhad siya sa harap ko at tinawag akong ang pinakamagaling 3 beses. Nang marinig ito, tumingin ang mga tao kay Wayland, naramdaman nilang maaaring hindi nagsisinungaling si Sebastian. Namula ang mukha ni Wayland sa kahihiyan at galit habang mabilis siyang sumagot, huwag kayong maniwala sa kalokohan niya. Hindi iyon nangyari. Maaari akong tumstigo. Isang matalim na boses ang pamunit sa tensyon. Maraming mga kabataang lalaki at babae ang lumapit, pinangunahan ng isang napakagandang babae na may napakagandang katawan si Delaney mismo. Sa sandaling makita ni Wayland si Delaney, nagmukha siyang mapatla. Greetings, Prinsesa Delaney. Mabilis na yumuko sina Enrique, Wayland, at ang iba pa. Si Ramiro, na matagal nang nakatitig kay Delaney, ay biglang tinakpan ng takot nang malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Siya rin, nagmadaling yumuko. Kabanata 1059. Tanging si Sebastian lamang ang nakatayo roon na may mga kamay na nakalagay sa likod niya, na walang balak yumuko. Nagulat si Enrique dito, agad siyang hinayla, sabing, Sebastian, ito si Prinsesa Delaney ng Royal Family. Kailangan mong magbigay galang. Ngumiti si Sebastian ng bahagya. Yumuyuko lang ako sa mga nakatatanda ko. Walang hiya ka. Napakabastos niya. Ang mga taong kasama ni Wayland at ang mga kasama ni Delaney ay lahat galit na galit. Si Wayland ay nagngangalit habang sinisigaw, ang tumangging lumuhad sa harap ni Prinsesa Delaney ay isang mabigat na pagkakasala. Ikaw walang kwentang hanggal, ang kapal ng mukha mo. Lumingon siya kay Delaney at idinagdag, Prinsesa Delaney, sobrang mayabang ng lalaking ito. Ibigay mo lang ang utos, at papatayin ko siya dito mismo. Tumingin si Delaney kay Sebastian at nagtanong, ano sa tingin mo? Wala akong masasabi, sagot ni Sebastian ng kalmado. Hindi siya nag-alala kahit kaunti. Maaaring makapangyarihan si Delaney, pero hindi rin dapat maliitin si Sebastian. Hindi lang siya nagkaroon ng Chaya at Heptakil, kundi nag-command din siya ng isang espesyal na unit. Hindi pa banggitin, naglalaman pa siya ng 3 nuclear bomb sa loob ng kanyang storage space ring. Kung mapipikon, hindi siya magdadalawang isip na give-in ang palasyo kung kinakailangan. Sebastian, huwag kang maging bastos. Humingi ka agad ng tawad kay Prinsesa Delaney. Matigas na binalaan ni Enrique. Nababalisa siya sa mga posibleng kahihinatnan kung magagalit si Sebastian kay Delaney. Ramiro ay mabilis na sumingit, kagalang-galang na Prinsesa Delaney, ang lalaking ito ay mayabang at walang galang. Wala siyang paggalang sa sinuman, lalo na sa iyo. Dapat siyang parusahan. Gayunpaman, hindi mukhang kasing galit ni Delaney gaya ng inaasahan ng lahat. Sa halip, nagpakita siya ng kaakit-akit ng ngiti. Kalilimutan ko na. Hindi ako yung tipo na may galit. Malapit nang magsimula ang mga pagsusulit lahat, maghanda na. Sa mga salitang iyon, humarap si Delaney upang umalis. Ngunit pagkatapos makalakad ng ilang hakbang, tila may naalala siya. Lumingon siya at sinabi, oh, at oo, totoo na lumuhad si Wayland kay Mr. Wilder at tinawag siyang pinakamagaling na panood ko ito sa aking sariling mga mata at narinig sa aking sariling mga tainga. Dahil dito, ang mukha ni Wayland ay naging pulang-pula sa sobrang hiya. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan niya. Lahat ng naruroon ay labis na naguluhan. Ang panganay na anak ng prestihiyosong pamilyang Karcher ay talagang lumuhad kay Sebastian at tinawag pa siyang pinakamagaling. Ano ang nangyayari? Mabilis na ipinaliwanag ni Wayland, mali ang iniisip niyo. Nakipagpustahan ako sa tusong ito noong araw na iyon. Dapat panalo na ako, pero aksidente kong na-offend si Mr. Lovell. Kaya ako natalo. Agad na naintindihan ng mga tao ang lahat. Tumingin si Ula kay Sebastian ng malamig at sinabing, ang isang probinsya nung walang alam mula sa Sky tulad mo ay naglakas loob pang insultuhan si Mr. Karcher.
Talaga bang hindi mo alam ang kahulugan ng kamatayan? Tumawa ng mahina si Sebastian. Maraming tao ang gustong pumatay sa akin. Karamihan sa kanila ay matagal nang nakalibing. Kung gusto mong sumunod sa kanila, wala akong pakialam. Talagang pambihira ka, inis na sabi ni Waylan. Kapag nagsimula na ang mga pagsusulit, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng naghihinagpis. Pagkatapos nun, galit siyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Sebastian, masyado kang matapang. Paano mo nagawang ipagsapalaran na ma-offend si Mr. Karcher? Buntong hininga ni Enrique. Ang kanyang mukha ngayon ay puno ng halo ng pag-aalala at kawalang kapangyarihan. Mr. Styles, talagang ganoon kalakas itong si Mr. Karcher? Tanong ni Shannon nang may pag-usisa. Mas higit pa sa makapangyarihan, sagot ni Enrique. Ang pamilyang Karcher ay isa sa mga pinakakilalang pamilya sa Wonderton. Ang lahat ng pinagsamang puwersa sa ating South Mountain County ay hindi makakabuti sa isang pamilyang Karcher. At si Ginoong Karcher ang kanilang tagapagmana. Ano? Ganun sila kalakas. Lahat, kasama si Ramiro, ay labis na nabigla. Nagpatuloy si Enrique, si Mr. Karcher mismo ay napakalakas din. Ayon sa ulat, ang kanyang cultivation ay umabot na sa antas ng isang 8-star demigod. Matagal na sana siyang nakapasok sa Royal Academy, pero naghintay siya hanggang sa taong ito para kumuha ng mga pagsusulit. Walang duda na ang layunin niya ay direktang makapasok sa loob ng courtyard. Hindi ba't nangangahulugan iyon na nasa panganib si Sebastian? Tanong ni Shannon, halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Tumanggo si Enrique, tinitingnan si Sebastian. Huwag ka nang lumahok sa mga pagsusulit at pumunta ka sa malayo hanggat maaari. Kabanata 1060. Tumakas. Bakit ako tatakas? Nagtatakang tanong ni Sebastian. Enrique ay bumantong hininga sa inis. Hindi ko ba sinabi na ang pamilya Karcher ay napakalakas? Na-offend mo sila, at hindi ka nila patatahimikin. Kung hindi ka aalis, balak mo bang manatili dito at maghintay ng kamatayan? Wala silang halaga kundi parang mga langgam. Bakit ko naman kailangang mag-alala? Sebastian ay sumagot ng may pagwawalang bahala. Enrique spoke seriously, Sebastian, alam kong malakas ka, at marahil hindi ka tugma ni Waylan. Pero ang kanyang pamilya ay may ilang lesser deity masters. Kahit na wala silang magagawa sa'yo ngayon, darating din sila sa'yo mamaya. Hindi mo sila kayang labanan mag-isa. Tumanggo si Roman bilang pagsang-ayon. Mr. Styles ay tama. Mabuhay para makipaglaban muli sa ibang araw. Dapat ka nang umalis ngayon. Ngunit si Sebastian ay simpleng ngumiti at umiling. Hindi ako aalis kahit saan. Ang pamilya Karcher ay hindi karapat-dapat sa aking pag-aalala. Ramiro ay ngumisi. Sebastian, ang yabang mo ay lalo pang lumalala araw-araw. Ngayon sinasabi mong wala ka ng pakialam sa pamilya Karcher. Sobra-sobra na ang pagmamataas mo. Lalong tumindi ang tono ni Enrique. Sebastian, sinasabi ko sa iyo na umalis ka para sa iyong ikabubuti. Kung mananatili ka, wala ka ng pag-asa. Sa mga sandaling iyon, lumapit si Damant sa kanila. Ms. Damant. Naging sabik si Shannon at ang iba nang makita siya at agad siyang binati. Nagpakita si Ramiro ng kaakit-akit ng ngiti. Damant, saan ka galing? Akala ko hindi ka kukuha ng mga pagsusulit. Damant ay hindi pinansin si Ramiro, tumanggo lamang kay Shannon at sa iba pa bago lumingon kay Enrique. Mr. Styles, narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan ninyo. Hindi kailangang umalis ni Sebastian. May mga koneksyon pa rin ang pamilya si Dorev sa Wonderton. Kung targetin siya ng pamilya Karcher, hindi lang ako mananatiling nakatayo at manunood. Napakaganda niyan. Asahan ko ang pag-aalaga mo kay Sebastian, sabi ni Enrique na may ginhawa nang marinig ang alok niya. Alam na alam niya ang background ni Damant bilang dalagang mula sa Bejeweled Tower at tagapagmana ng pamilyang si Dorev. Ang kanyang pamilya ay pumangalawa sa 4 na prestihiyosong pamilya sa Wonderton. Mas makapangyarihan sila kaysa sa pamilya Karcher. Sa kagustuhan ni Damant na protektahan si Sebastian, hindi magkakaroon ng maraming problema. Ms. Damant, talagang ganoon kalakas ang pamilya ninyo? Tanong ni Shannon nang may pag-usisa. Ngumiti ng bahagya si Damant. Okay naman.
Bagaman mapagpakumbaba si Damon sa kanyang pagsasalita, nauunawaan ng lahat ang lakas ng kanyang pamilya. Kung maaari niyang ipagmalaki na pinuprotektahan niya si Sebastian, kahit na hindi sila nakahihigit sa pamilyang Karcher, hindi naman sila malayo sa likuran. Ms. Damon, aasahan namin ang iyong gabay sa hinaharap, sabik na sumingit si Shannon at ang iba pa, umaasang makuha ang loob. Pare-pareho tayong galing sa parehong akademya. Kung magkakaroon ka ng mga paghihirap, hanapin mo lang ako, sagot ni Damon habang tumatango. Sa sandaling iyon, isang malaking itim na ibon ang lumitaw sa kalangitan, isang training hawk. Ang training hawk ay isang level 3 peak tier beast, kapantay ng isang pinnacle demigod. Bilang isang mabangis na hayop, kilala itong napakahirap pakalmayan. Dahil dito, ang presyo nito ay napakataas, umabot ng hindi bababa sa ilang daang libong espiritual na bato. Kung ang mistikong uwak ay katulad ng isang karaniwang kotse, ang training hawk ay katulad ng isang luxury sports car. Nakatayo sa likod ng lawin ang dalawang matatandang lalaki. Isa ay payat at mukhang mahina, na may matalim na tingin na nagbigay ng pagkamangha. Ang isa, na may hangin ng karangyan, ay nakasuot ng balabal ng isang master ng paggawa ng sandata. Ang mga manggas ng balabal ay tinahiyan ng 4 na maliliit na gintong espada, na nagmarka sa kanya bilang isang master ng paggawa ng armas sa ika-4 na antas. Ito ang Deputy Dean ng Royal Academy, si Cassius Castro. At si Mr. Lovell mula sa Winder Weaponry. May nakilala sa dalawang matanda, at agad na nagpakita ng respeto ang mga tao. Ang Deputy Dean ng Royal Academy ay isang tunay na bigatin. Pati ang mga pinuno ng mga pamilyang nasa itaas ng lipunan ay kailangang maging magalang sa kanya. Tungkol kay Seven, ang kanyang reputasyon bilang nangalawang ranggo na master ng paggawa ng armas sa Windwalker Kingdom ay nangangahulugang ang kanyang katayuan ay higit pa kay Cassius. Pati ang royal family ay magbibigay sa kanya ng espesyal na paggalang.